Balisa si Nika dahil ilang araw na siyang hindi pinapansin ni Chuck. Pakiramdam niya ay nilalayuan siya nito. Pagkatapos nila mag-usap at magkalinawan ni Aiden noong isang araw ay gumaan ang pakiramdam niya. Parang may nawalang isang mabigat na bagay na nakadagan sa puso niya. Balak pa man din sana niyang ikwento iyon kay Chuck pero hindi na niya ito makontak. Hindi nito sinasagot ang tawag niya sa cellphone nito. Hindi rin ito nagre-reply sa mga text messages niya. Worst, parang pinagtataguan siya nito. Kapag pinupuntahan niya ito sa practice game nito ay bigla-bigla na lamang itong nawawala. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali para layuan siya nito pero balak niyang alamin kung ano iyon. Bakit kung kailan siguradong sigurado na siyang mahal na niya ito ay saka pa siya iiwasan nito? Nang nagdaang gabi pa niya iniisip kung ano ang maaaring dahilan ng pag-iwas nito sa kanya pero wala talaga siyang maisip. Kaya nagpa siya siyang puntahan ito sa open court. Hindi niya ito nakita roon kaya ang hula niya ay baka nasa locker room ito. Para siyang magnanakaw na palingon-lingon habang naglalakad. Walang katao-tao sa loob ng gymnasium kaya bawat tagutok ng mga sapatos niya ay dinig na dinig. Bahagyang nakaawang ang pinto ng locker room. Akmang itutulak na niya iyon nang matigilan siya sa pagkarinig niya ng boses ni Chuck na nagmumula sa loob ng kwarto. Hindi ito nag-iisa dahil may narinig siyang boses na kausap nito. I love him, Chuck. Pero hindi niya ako gusto. Ang akala niya ay si Guji ang gusto ko pero siya ang mahal ko. Ang sakit-sakit. Hindi niya gustong manubok at makinig sa usapan ng mga ito pero may isang maliit na boses na nag-uudyok sa kanya na gawin iyon. Hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Nabanggit niya sa amin noon na may gusto siyang babae. Sad to say, may ibang gusto ang babaeng iyon. Napakunot noo siya. Iyon din ang sinabi sa kanya ni Enzo noong lapitan at kausapin siya nito. Bigla siyang kinutuban. Baka ang kausap ni Chuck na mga sandaling iyon ay ang babaeng tinutukoy ni Enzo. Bakit hindi mo ipakita sa kanya na siya ang mahal mo? Tanong ni Chuck. Natatakot ako na baka i-reject niya ako. Baka hindi ko makaya kapag sinabi niyang hindi niya ako mahal. You're lovable, Jel. Kahit sinong lalaki ay makakaya kang mahalin sa magagandang katangian mo. Tila sinaksak ng 10 itak ang puso niya sa mga narinig na sinabi ni Chuck sa babaeng kausap nito, na natitiyak niyang walang iba kundi ang babaeng lihim na iniibig nito. Parang unti-unti siyang pinapatay sa sakit. Parang unti-unting kinakain ang sakit ng puso niya. At mas nanaisin na laman niyang maging manhid ang pakiramdam. Pumatak ang mga luha niya. Natutop niya ang kanyang bibig bago pa may kumawalang hagulhol doon at marinig siya ni Chuck. Walang ingay na nilisan niya ang lugar. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung sino ang kakausapin. Isang taong malapit sa kanya ang naisip niyang takbuhan. Mula sa universidad ay dumiretso siya sa opisina ng kanyang mama. Laking pasasalamat niya dahil kahit marami itong ginagawa ay hinarap siya nito. Pwede ba kitang makausap, ma? Tanong niya. Busy ako, Nika. Malamig na sagot nito. Hindi man lamang ito nag-abalang tingnan siya. Nag-init ang kanyang mga mata. Lalo niyang naramdaman ang pag-iisa dahil sa coldness nito sa kanya. Ang akala niya ay papansinin siya nito kapag ipinakita niyang kailangan niya ng makakausap. Pero hindi pala. Ma, aniya sa gumagaralgal na tinig. I said I'm busy. Sabi nito sa mataas na boses. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Parang dam na namalisbis ang mga iyon sa mga pisngi niya. Kaunting oras lang ang hinihingi ko. Ma, ang sakit-sakit na kasi eh. Hindi ko na po alam kung sino pa ang pwede kong lapitan at kausapin. I'm sorry kung nakakasagabal lang pala ako sa inyo. Nang wala siyang marinig na tugon, dito ay nagpa siya na siyang tumalikod. Nasa pinto na siya nang huminto siya at lingunin ito. Namimiss ko na kayo, ma. Namimiss ko na yung mama ko na masayahin at puno ng buhay. Sana ngayong wala na si Papa ay bumalik na kayo sa akin. Sana hindi niyo ako tuluyang iwan at kalimutan. Hindi lang kayo ang nawalan. Mas masakit pa nga ang pinagdaraanan ko ngayon kasi 2 kayong nawala sa akin ni Papa. Nang sabay. I'm so scared.
Hindi ko na alam kung sino ang lalapitan. Patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Umiiyak na nilisan niya ang opisina nito. Hindi na siya nag-abala pang pahirin ang kanyang mga luha. Dahil sa iba yung sakit sa puso niya ay hiniling niyang sana ay kunin na lamang siya ng may kapal para matapos na ang paghihirap niya. Kinuha niya sa bag ang kanyang cellphone at tinawagan ng best friend niya. Aryan, I need your company. Nakaupo si Chuck sa sahig sa loob ng locker room. Tapos na ang practice game nila at napagpasyahan nilang tumambay sa locker room. Pansin niya ang pananahimik ng mga kasama niya. Tanging sina Les at Cloud ang nagsasalita. Mukhang may problema ang madaldal na kaibigan niyang si Reyes. Dati-rati ay isa ito sa mga nangunguna sa pag-iingay pero ng mga sandaling iyon ay tahimik ito kaya naninibago siya. Hindi niya ito magawang kausapin ng masinsinan dahil maging siya ay may problema rin. Iniinda pa rin niya ang kinahantungan ng pagmamahal niya kay Nika. Nasasaktan pa rin siya tuwing maiisip na nakikipagbalikan ito kay Aiden. Heck, hindi hamak na mas gwapo siya kaysa lalaking iyon. But being the coward that he was, umiwas na siya sa sakit. Nilayuan niya si Nika para hindi na siya lalong masaktan. Who could blame him? Ayaw lamang niyang tuluyang masiraan ng bait. Baka pag lumapit pa siya sa kay Nika ay hindi na niya mapigilan ang sarili at magmakaawa siya rito na siya lamang ang mahalin nito. Okay, hindi ko na ito matatagalan. Biglang sabi ni Cloud. Ano bang problema nyo? Chuck, Reyes, umayos nga kayong dalawa? I'm fine, sabi ni Reyes. Lokohin mo ang lelo mong panot, Reyes, sabi ni Cloud. Hindi panot ang lolo ko. May problema nga si Reyes. Hindi niya alam ang joke sa hindi sabi uli ni Cloud. Napabuga siya ng hangin at akmang magsasalita nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Unregistered number ang nasa screen. Sinagot niya ang tawag dahil naisip niyang baka importante iyon. Hello? Sabi niya. Hi, si Chuck Del Mundo ba ito? Tanong ng babae sa kabilang linya. Oo, ako nga. Sino to? I'm Aryan, Ian's best friend. Pwede mo ba akong sunduin ngayon dito sa The Majestic? Lasing na lasing kasi siya at... Bakit hindi ang boyfriend niya ang tawagan mo? Putol niya sa iba pang sasabihin nito though deep inside nakaramdam siya ng pag-alala para kay Nika. May sumulpot na mga tanong sa isip niya. Bakit siya ang tinawagan ng kaibigan nito para sumundo rito? And why the hell she get drunk? Boyfriend? Nahimigan niya ang pagtataka sa boses ng kausap niya. Si Aiden, nagkabalikan na sila hindi ba? At bakit naglasing si Ian? Nababaliw na ba ang babaeng yon? Hinagod niya ang kanyang buhok. Ang totoo ay bigla siyang nainis dahil wala siya sa tabi ni Nika ng mga sandaling iyon. Pero sino ba ang may kagagawa niyon? Siya rin hindi ba? Siya naman ang kusang lumayo. Base sa kwento sa akin ni Ian, hindi sila nagkabalikan ni, oh no, papatayin ako ni Ian ito. Bakit ko ba nasabi sa'yo? Bumuntong hininga ito. Naku, dahil nadulas lang din ang dila ko, mabuti pa ngang sigurong malaman mo na ang totoo. Kaya siya naglalasing ay dahil sa'yo. Bigla mo na lang daw kasi siyang iniwasan kung kailan mahal ka na niya. May sinasabi pa nga siya na bago pa kayo nagkakilala ay may gusto ka raw na pala sa ibang babae. Mukhang nasaktan ang friend ko. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Wala siyang maapuhap sabihin. Sa dami ng laman ng isip niya ng mga sandaling iyon, ay hindi niya alam kung alin sa mga iyon ang uunahing i-entertain. Isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi nagkabalikan sina Nika at Aiden. Pero anong ibig sabihin na nakita niya noong isang araw? Wala bang kahulugan iyon? Siya lamang ba ang nagbigay ng mali siya sa eksenang iyon? Kaya ba naglalasing si Nika ay dahil lumayo siya rito? Kung ganoon, ay siya ang dahilan ng paghihirap ng loob nito. Nasaan kayo, Aryan? Ako na ang susundo kay Ian, sabi niya. Sinabi nito ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Wait for me, Aryan, and thanks. Pagkasabi niyon ay pinutol na niya ang tawag.
Napahugot siya ng malalim na hininga. Sino yon? Tanong sa kanya ni Les. Kaibigan ni Ian. Naglasing daw si Ian dahil sa paglayo ko sa kanya. Heck, ang buong akala ko ay nagkabalikan na sila ng ex niya kaya ako lumayo. It turned out na hindi pala. Sagot niya. Kumunot ang noo niya. Sino kaya yung tinutukoy ni Ian na nagustuhan kong babae bago ko pa siya nakilala? Shit, siya lang ang babae sa buhay ko. Babae? Tanong ni Kay. Baka iyon yung ikinukwento mo sa amin na babaeng gusto mo pero may gustong iba. Pero si Ian ang tinutukoy kong iyon. Sabi niya. Nagtingi na ng magkahulugan sina Kay at Enzo. Hindi niya alam pero masama ang kutob niya sa tinginan ng mga ito. Parang guilty ang mga ito sa isang kasalanan. What? Inayos ni Enzo ang salamin nito sa mga mata bago sumagot. I guess dapat mo ring ipaliwanag kay Ian ang tungkol doon. Nakialam ka na naman, Enzo? Nasabunutan niya ang sarili sa labis na frustration. Hindi niya inakalang may kinalaman ng mga ito sa paglala ng conflict sa pagitan nila ni Nika. Hey, let me help you, Chuck, sabi ni Les. Ngumisi ito. Tatawagan ko ang kapatid ko para tulungan ka. Bukas ka na magtapat kay Nika para eksaktong foundation day. Sisikat ka pa. Tiningnan niya ng masama ang mga kaibigan niya bago siya lumabas ng locker room. Pupuntahan niya si Nika bago ito tuloy ang magpakalasing. Napangiti siya. Lalo niya itong minahal dahil sa mga nalaman niya. Iginala ni Chuck ang kanyang paningin sa loob ng The Majestic. Hinahanap niya si Nika. Hindi na niya makontak ang kaibigan nito. Actually, hindi niya kilala si Aryan kaya hindi niya alam ang itsura nito kaya si Nika ang hinahanap niya. Nakita niya si Nika sa mesa sa isang sulok. Halos magdilim ang paningin niya nang makitang halos mag-pass out ito dahil sa sobrang kalasingan. Nagulat pa siya nang makitang kasama nito si Ashley. May katabi ito na isang babae. Dali-daling nilapitan niya ang mga ito. What happened to her? Tanong niya ka Ashley. Inalalayan niya si Nika na tila bubuwal ito sa pagkakaupo. Actually, ayaw niyang magsabi nung una. Pero nang malasing na siya, hindi niya siya tumigil sa pagkukwento. Sagot nito. Nagsalita ang babaeng kasama ng mga ito. Siguro ay ito si Aryan. Ngayon lang namin siya nakitang nagkaganyan. Noon ngang nakipag-break sa kanya si Aiden, hindi siya uminom kahit minsan. But now, bumuntong hininga ito. Ako na ang maghahatid sa kanya. I know where she lives. Pagbobolontaryo niya. Kayo, saan kayo umuwi? Kung gusto nyo ay hahatid ko na rin kayo. No thanks, tanggi ni Aryan. Kaya na naming umuwi, sabi ni Ashley. Ingatan mo si Ate Ian ha. Kung pwede kapag nasa tamang huwisyo na siya ay mag-usap kayo ng masinsinan. Tinanguan niya ito at bahagyang nginitian. We will. Marami kaming dapat pag-usapan ni Ian. Ngumiti ang mga ito. Pinangko na niya si Nika. Paano? Mauna na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Palabas na siya ng bar nang tawagin siya ni Aryan. Wait! Isang tanong, isang sagot. Ano ang nararamdaman mo para kay Ian? She's my everything, sagot niya. Tiningnan niya ang natutulog na dalaga sa mga bisig niya. That's all I need to hear. Ingatan mo siya. I will. Lumabas na siya ng bar at dumiretso sa kotse niya. Isinakay niya sa passenger seat si Nika at saka inirecline ng upuan para maging komportable ito. I'm sorry for all the pain I've caused you, babe. I promise, I'll make it up to you. Hinagka niya ito sa noo. Nang hindi siya makapagpigil ay hinalikan niya ito sa mga labi. When their lips touched and he felt the warmth of her lips, he closed his eyes. Kung hindi pa nga sa mahinang pag-ungol nito ay baka hindi pa siya tumigil sa paghalik dito. I love you, Chuck. Don't leave me, sabi nito. Nakapikit pa rin ito at patag ang paghinga niya kaya alam niyang nananaginip ito. Hinaplos niya ang buhok nito. Nandito lang ako, Ian. Hindi na kita iiwan kahit ano ang mangyari. Pagkalipas ng kalahating oras ay inihinto ni Chuck sa tapat ng bahay ni Nika ang kotseng minamaneho niya. Gabi na kaya walang traffic kaya mabilis lang silang nakarating doon.
Binalingan niya ang natutulog na dalaga. Hindi niya napigil ang sarili na haplusin ang mukha nitong may bakas pa ng luha. Ngalingaling suntukin niya ang sarili dahil alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit nagkakaganoon ito. Maya-maya ay dahan-dahan itong dumilat. Parang groggy pa ito. Dahil nakatingin siya rito ay nagtama ang kanilang mga tingin. "You're here." Tama nga sila. Nakakapraning ang alkohol, sabi nito. Hinaplos nito ang pisngi na parang sinisiguro kung totoo siya o hindi. "I love you, Chuck. Ikaw ang nagturo sa akin para muling magmahal. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari pero nagising na lamang ako isang umaga na ikaw ang hinahanap ng puso ko. Hindi na si Aiden. But you left me because you love someone else? Hindi kita masisisi kung may mahal kang iba. Nasaktan lamang ako kasi ipinaramdam mo sa akin na may gusto ka rin sa akin. Na mahal mo ako. Hindi ako manhid, Chuck. Pero siguro nga ay ako lang ang talaga nagmamahal sa'yo. You know what, Chuck? Ayoko na. Sumusuko na ako. Sawa na akong masaktan. Palagi na lang akong sinasaktan ng mga taong pinapahalagahan at minamahal ko. Alam mo bang galit sa akin ang mama ko? She couldn't even console me. Kahit mabalat bunga lang, kasi ayaw niya sa akin. Parang ikaw. Ayaw mo rin sa akin, di ba? Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Pero dapat akong mabuhay. Pipilitin kong mabuhay kahit wala ka sa akin at kahit wala ang mama ko sa akin. Gagawin ko ito dahil mahal na mahal ko kayo. Pabagal ng pabagal at pahina ng pahina ang boses nito hanggang sa pumikit uli ito. Nakatulog uli ito. Awang-awa siya rito. Marami pala itong dinadalang bigat sa kalooban nito. Hindi na niya napigil ang sarili at niyakap ito. Anong klaseng lalaki siya? Mahal na mahal niya ito pero sinaktan niya ito. Bigla siyang natakot. Sumusuko na ito kaya baka totohanin nito ang napailing-iling siya at pilit na iwinaksi sa isip ang ideyang pumasok sa isip niya. I'm sorry, babe. Patawarin mo ako kung iniwan man kita. Mula ngayon ay hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit ano ang mangyari. Ilang sandali pa niya itong niyakap bago siya nagpasyang buhatin ito. Lumapit siya sa gate at pinindot ang isang kamay ng ang doorbell. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Nika. Marahil ay ito ang mama ng dalaga. Magandang araw po. Ako si Chuck. Kaibigan po ako ni Ian. Pakilala niya sa ginang. Masama ho kasi ang pakiramdam niya kaya inihatid ko siya. I don't have the heart to wake her up kaya pwede ko buho ba siyang ihatid sa kwarto niya? Magalang na tanong niya. Hindi agad ito sumagot. Tiningnan siya nito na parang inaarok ang pagkatao niya. Kapag kuwan ay binuksan na nito ang mahabang gate. Tuloy ka. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Nika. Unang pinto sa kanan. Tumango siya at tuloy-tuloy na pumasok sa bahay. Walang lingon-lingon na tinahak niya ang direksyong itinuro sa kanya ng ginang. Pagbukas niya ng unang pinto sa kanan ay bumulaga sa kanya ang malinis na kwarto ni Nika. Pink ang kulay ng silid. Sa gitna niyo nakapwesto ang kama. Napangiti pa siya nang makitang nakapatong doon ang teddy bear na napanalunan niya noong pumunta sila sa Star City. Parang guardian angel nito ang teddy bear. Lumapit siya sa kama at dahan-dahan niya roong inilapag si Nika at saka kinumutan. Umupo siya sa tabi nito at hinawi ang buhok nito na tumatabing sa mukha nito. Kahit kailan ay hinding-hindi siya magsasawang titigan ito. Hinding-hindi siyang magsasawang mahalin ito. Never. You love my daughter? Mula kay Nika ay nalipat ang tingin niya sa mama nito. Nakatayo ito sa pintuan. Ngayon ay nakasisiguro na siyang ito ang mama ni Nika dahil sa itinawag nito sa dalaga. Nginitian niya ito. Yes, ma'am. I love your daughter. Pag-amin niya. Hindi agad ito kumibo pero maya-maya rin ay lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Call me Tita Bea. Sa nakikita ko sa iyo ay alam kong aalagaan mo ang anak ko. Alam kong kaya mong ibigay sa kanya ang pagmamahal na hindi ko maipakita sa kanya. Tiningnan nito ang anak. Napansin niya ang pagkislap ng mga luha sa mga mata nito. Alam kong galit siya sa akin.
O baka nga kinamumuhian niya ako. Mahal po kayo ni Ian, Tita Bea. Kontra niya sa sinabi nito. Ano man ang nangyari sa inyo ay natitiyak kong mapapatawad ka niya. Ganoon ho kabait ang anak nyo. Para sa kanya ay wala kayong kasalanan. Gusto lang niya kayong makasama. Hindi ito umimik. Nahiya siya. Baka isipin nito na nakikialam siya sa buhay nito at ni Nika. Napilitan na siyang tumayo at magpaalam. Aalis na po ako. Tumango lamang ito. Nasa pintuan na siya nang tawagin siya nito. Huminto siya at nagtatanong ang mga matang nilingon niya ito. Salamat. Sabi nito nginitian siya. Nginitian din niya ito. Umalis siyang may iniwang pangako sa sarili. Hindi pa tapos ang misyon niya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.